Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati, pagdadakila ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved honorable parents in the Lord. Nakapili na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ngayon. Ngunit hindi po natin kailanman makalimutan ang kanilang mga aral at turo na kung hindi dahil sa kanila mga minamahal, wala tayo sa mga oras na ito. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po, paggalang po sa whole beloved family, to all the beloved preachers, lahat po na ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Balan na Ubasan, especially po dito po sa dako ng Bangar, La Union, to our beloved Kuya Nanding, and to all the beloved preachers, beloved workers po nakasama po nila sa pangangasiwa po ng gawain dito. Hallelujah. Lahat po kayo ay pinasalamatan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kagalakan po namin mga minamahal na kami po ay dinako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa oras na ito dito po sa Bangar, La Union. And we greet you all po a happy 20th year anniversary po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Hallelujah. Nais ko lamang po pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unang-una po mga minamahal sa maluwalhati namin pagdating dito. Muna nandyan po mga minamahal, bagamat wala pa kaming mga tulog. Galing pa po kami sa overnight prayer sa dako po ng Manila kagabi. Ngunit nandyan po yung pag-iingat at pagkabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa amin pong beloved kuyas na kasama. Nandyan po yung gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din mga minamahal, pinasalamatan namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kami po'y binigyan ng kalakasan na makarating dito dahil mga minamahal, kami po ay nanggaling din sa mga sakit, mga ubo, sipon mo ang our beloved babies, ganun din po ay nagkasakit din mga minamahal. Ngunit walang gamot, kami pinagalingan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sariwain ko lamang mga minamahal, kung hindi dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala na po ako sa inyong mga harapan, mga minamahal. Year 2020, mga minamahal, nang kami po, ako po yung binigyan ng katuwang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buhay. Nandiyan po kami po yung nanalangin na kami rin naman ay pagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng mahal na anak. Nung mga oras na yan, mga minamahal, kami po yung nagpa-check. At sa resulta, mga minamahal ng check-up na yan, lingid sa aking kaalaman, mga minamahal. Kinausap ng doktor ang aking mahal na asawa at sinabi sa kanya na imposibleng magkakaroon kayo ng anak kung hindi kayo iinom ng mga gamot na ito, mga minamahal. Niresetahan kami ng mga gamot at mga minamahal, hindi ko alam yung oras na yan. Ako po ay may polycystic ovarian syndrome na kung saan mahihirapan po magbuntis or kumapit yung baby dahil po sa sakit na yan, mga minamahal. Ngunit wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, kami po'y nanampalataya at nanalangin. Dumating ang araw, mga minamahal, talaga labis na yung aming, kumbaga, yung desire namin na magkaroon ng anak. Kami po'y nag-decide na tumungo sa dako ng fasting house, mga minamahal. At nag-alay po kami ng ayuno dyan, mga minamahal. At bago pa po yun, mga minamahal, ako po yung nag-release na po ng faith. Sabi ko sa ating pinakmamahal na Panginoon Jesus, wala po imposible sa inyo, mahal na Panginoon Jesus. Nakita namin, mga minamahal, mula kami mga bata pa, katulad sa mga krusada na ngayon, mga minamahal, kami kasama ng aming beloved parents na nakikita namin yung mga himala at mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam kong walang imposible sa iyo. Tutugunin mo ang aming mga panalangin. Hallelujah. At nung bago pa matapos ang third day fasting namin, mga minamahal, bago po kami mag-break, nandyan po, mga minamahal, bumili na po ako ng pregnancy test prior to going to the fasting house, mga minamahal. At nung pagka-take ko po ng pregnancy test, first thing in the morning, mga minamahal, ako po grabe yung pananalangin namin, mga minamahal, at nag-positive po yung pregnancy test. Hallelujah, praise the Lord. At di lang dyan natapos, mga minamahal, simula pa lamang yan ang mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay.
For my first pregnancy, mga minamahal, halos every 2 weeks nasa ospital kami para ipacheck lang, mga minamahal. Hindi dahil kami walang pananampalataya, kundi dahil gusto namin ng medical evidence, mga minamahal, na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay at naghihimala sa ministeryong ito. Every time na magpapacheck up kami, mga minamahal, kung ano-ano nakikita nilang komplikasyon sa akin, mga minamahal. Noong una ako po'y nagkaroon ng hemorrhage at nagkaroon po ako ng dermoid cyst na halos 6 centimeters din po yan, mga minamahal. Na sa himala ng ating pinagmamahal na Panginoon ay hindi po naapektuhan ng bata. Hallelujah. At ganoon din, mga minamahal, yung hemorrhage na yan, amin lamang pinalangin natin yung tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Walang gamot, mga minamahal, kami tinitik. Ngunit pananampalataya na itinuro sa ating beloved parents and the Lord ay totoo, mga minamahal. Tayo maniwala at magtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo tutugunin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandyan, mga minamahal, after another 2 weeks, mga minamahal, at 15 weeks lamang, mga minamahal, I was diagnosed with chronic hypertension. Tumataas na po yung BP ko ng 140/90 nung time na yan, mga minamahal, na kung sa buntis po, mga minamahal, medyo mataas na po yun. At after a few more weeks, mga minamahal, talagang umabot na po ng 180/120 yung aking blood pressure. At delikado po yun sa bata, sa aking sinapupunan, mga minamahal, dahil maaring magkaroon siya ng growth restriction or kung ano-anong mga komplikasyon, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ang anak na yan, mga minamahal, hallelujah, ay aking niluluwalan, aking pinanganak, mga minamahal, na healthy, mga minamahal. Although she's premature, 8 months po siya pinanganak, healthy siya, mga minamahal. After 2 days lamang of aking pagpapanganak sa kanyang, mga minamahal, siya'y nilabas na namin sa ospital. Hallelujah, praise the Lord. At mga minamahal, sabi nila, kapag premature, sobrang daming magiging komplikasyon, maaring ma-intubate yung bata na yan. Ngunit hindi dinala sa ICU ang aking mga mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa mga oras na yun, mga minamahal, shorten ko na lamang po. Sa mga oras na yun, ang aking beloved father, our beloved Minister Pogs, he was beside our beloved Honorable Pastor at that time. Nananalangin sila, nakuluhod, mga minamahal, pinapanalangin, hallelujah. At kami tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon, mga minamahal, yung karunungan na meron ng aking anak, hindi dahil sa amin, kundi dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kahit saan kami magpunta, mga minamahal, aki-aki namin din mga batang yan. Hallelujah! Na kami na kanaran naman masilaya ng mga himala na amin nakikita ng mga bata kami. At ganoon din, mga minamahal, hindi po dyan natapos yung mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. The time came when when we asked the Lord for another baby, at yan pinakulob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa aming mahal na anak na yan, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, we had a check-up din, mga minamahal. Again, the same thing. Ako po ay nagkaroon ng hemorrhage, mga minamahal. At they asked me to go on bed rest dahil nga po sa prior complications ng aking prior pregnancy. Ngunit kami nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami patuloy pa rin sa pagdalo, sa banal na gawain. Kahit magpuyat kami, mga minamahal, nandiyan kami sa banal na gawain. Hallelujah. At nung time na after 3 weeks, mga minamahal, nagulat yung doktor, ano daw ginawa ko? Dahil di na po nila makita yung hemorrhage na yan. Hallelujah, praise the Lord. At pagtapos niyan, mga minamahal, dumating po yung I was 20 weeks sa second baby ko, mga minamahal. When I was 20 weeks, mga minamahal, I started bleeding
bright red clots, mga minamahal. Excuse me po, talagang nandiyan mga minamahal, nag-alalaking mahal na asawa. At sabi ko sa kanya, dahil galing po siya sa trabaho ng mga time na yon, sabi ko, okay lang, dito lang ako sa bahay, pero pwede kang, sabi, gusto niya nung time na yun, mga minamahal, sabi niya, gusto mo dali na kita sa ER para lang ma-check ng doktor kung anong nangyayari, kung bakit ka dinudugo. Sabi ko, okay lang, kasi noong time na yung mga minamahal, that was a midweek service. Sabi ko, okay lang, pumunta ka muna sa gawain and then we'll see after kung anong mangyayari. Pumunta po siya sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang nandiyan, mga minamahal. I was bleeding so much, mga minamahal, na talagang nakaka-alarm po, mga minamahal. Ngunit kami, walang pag-aalinlangan sa aking puso't isipan, mga minamahal, na ako'y tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung time na yan, mga minamahal, pag-uwi ng aking beloved husband, pumunta po kami sa emergency room. At pagdating sa emergency room, mga minamahal, sabi nila, wala kaming makita. Everything is in place. Anong sinasabi? Parang saan nagaling yung dugo? Dahil umampat na po yung dugo nung time na yun. Hallelujah. Praise the Lord. And that was a Thursday po, mga minamahal. Kina-Friday yan, mga minamahal. Inadyokan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magpatotoo. Ngunit hindi ko po ginawa yan. Sabi ko, nung after overnight service, mga minamahal, talagang dinugo po ulit ako. Sabi ko, Mahal Panginoon, patawarin mo ako. Nung pagdating ng Sunday, mga minamahal, di na po kami bumalik sa ER. Pagdating ng Sunday, mga minamahal, sabi ko, magpatotoo ka kung parang pinakausapan ko po ang aking manasawa na magpatotoo siya. At right after, mga minamahal niya magpatotoo, tumigil po yung pagdudugo ko. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mga himala at gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sino tayo para tanggihan na isiwalat sa buong mundo ang kabutihan niya. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan din, mga minamahal. Because nangyari sa akin ng mga bagay nito dahil hiniling ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pagkalooban ako ng sarili kong patotoo. Sabi ko, Mahal na Panginoon, gusto ko rin magkaroon ng patotoo. I wanted to have a major testimony like the ones that I hear sa pananagawain na ito. At yan, pinatunay sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nila, bakit mo ba hinihingi yan? Yung mga patotoo na yan, naalala ko lamang one of the verses na nasa isipin ko, ang mga minamahal na tumatak sa aking isipan. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Hallelujah. Kung kaya, mga minamahal, wala akong pagkaalinlangan sa mga oras ng kagapitan, sa oras ng mga pagsubok na yan, na dyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At pinaka-recent na patotoo, mga minamahalin, ang aking tuhod, mga minamahal, ito po yung na-twist ko last July, almost a few months ago, mga minamahal. At kung totoosin, mga minamahal, sinabihan ako ng doktor, kailangan ko magpa-surgery dahil yung ACL ko, kung ano po yung nagpapastable ng tuhod, talagang completely torn po yan, mga minamahal. Punit po talaga, and natamaan po yung LCL ko at meron din pong bone trauma, and may mga fractures po, mga minamahal. Ngunit ako'y naniniwala, nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi nila, it would take like 6 to 9 months para makalakad ako ng maayos. Ngunit nandito ako sa harap niyo, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. I claim healing, full healing in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Alam ko walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang surgery. Magdudugtungin yan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Katulad, mga minamahal, na magdugtong ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa
sa spinal column ng aking mga beloved parents-in-law, mga minamahal, nandyan na ang aking beloved mother-in-law, beloved father-in-law, pares pa sila on a separate occasion na naputol yan, mga minamahal. Ngunit walang surgery, yan ay dinugtong ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Kaya mga minamahal, i-share ko lamang mga minamahal ko ano yung nagpatibay sa aking journey, mga minamahal, noong mga time na ako po'y talagang hinang-hina, mga minamahal. Sa magkabila-kibila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangihigpais, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa, pinag-uusik, gayon may hindi pinababayaan, inilulukmok, gayon may hindi nangasisira, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan, sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya mamatay mabuhay, yan ang titunuro sa amin ng aming magulang. Mamatay mabuhay, tayo maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil sa ating pagdilat, pagmulat ng ating mga mata ay siya rin naman ang katimpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon.